BGD Letter Stories. Mga kwento ng pag-ibig at mga kwento ng pag-asa. Dito lang sa BGD Letter Story. Magandang araw sa mga listeners at manonood ng BGD Letter Story. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga romance story ko. Napangiti si Mark sa mga sinabi ko sa kanya, pero kitang-kita ko pa rin ang takot sa kanyang mukha na dulot ng pagkabahala na baka malaman ng kapatid niya na kung anong merong relasyon kaming dalawa. Ganon din naman ako. Natatakot din ako na baka malaman ng asawa ko. Pero hindi ko kasi mapigilan ang aking nararamdaman tuwing nakikita ko si Mark araw-araw. At araw-araw din akong parang nai-inlove sa kanya habang sa trabaho naman at busy ang asawa ko sa mga ginagawa niya. Kinabukasan, pumasok na ulit ang asawa ko sa trabaho niya. Maaga itong gumising at naghanda ng mga gamit, baon na kanin at ulam. Hindi niya na ako ginising pa kasi ayaw niya na mabitin ang tulog ko. Pero laking gulat ko na hindi ko napansin na may pumasok na ibang tao sa kwarto namin ng asawa ko. May biglang pumasok sa kwarto namin ng asawa ko at biglaan na lang kinuha ang kumot na nakabalot sa katawan ko. Bigla akong hinalikan sa pisngi ng 3 beses. At si Mark pala ang pumasok sa kwarto namin. Agad naman akong bumangon at nagbihis at natakot ako bigla na baka bumalik ang aking asawa at makita niya ang kapatid niya na si Mark na nandito sa loob ng kwarto namin. Agad kong tinanong si Mark kung bakit bigla siyang pumasok sa kwarto na hindi man lang nakuhang kumatok bago ito pumasok. At ang sabi niya, nagiginawan daw siya sa loob ng kwarto niya at kailangan niya magpainit kasama ko. Bigla akong nasyak sa sinabi niya sa akin at imbis na kausapin ulit siya at sabihan na lumabas ng kwarto ay nagwalang kibo na lang ako sa harapan niya. Pero agad niya namang binawi ang mga nakakasyak na sinabi niya sa akin na kailangan na namin magpainit o magtimpla ng kape kasi umaga na at masarap uminom ng mainit na kape sa maginaw na umaga. Wika na sinabi ni Mark sa akin.
Agad naman kaming lumabas ng kwarto upang magkape sa sala. Pero habang palabas na kami ng kwarto ay nakahawak ang mga kamay din ni Mark sa mga kamay ko. At agad kong itong kinuha at linayo ang pagkahawak niya sa kamay ko. At sa sobrang sweet ni Mark sa akin, mukhang mahihirapan din akong mag-adjust na layuan o iwasan siya. Lalo na't sa isang bahay lang naman kaming dalawa nakatira. At ang tanging panalangin ko na lang na sana mapatawad pa ako ng asawa ko balang araw na baka malaman niya ang relasyon namin ng kapatid niya.